Midlife crisis disclaimer. Our views and opinions expressed here in our discussions are entirely our own and belonging solely to us and do not reflect the views and opinions of our current employers, organizations that we belong to, or even our respective families. Thank you. Hi, good morning, good evening from Manila to New York and back. Welcome to our 13th episode. I'm Matthew. I'm Rocco. And now we have a very special guest here right now with us. Yes. Our classmate from MIST. None other than Belle. there we have it, Belle. Welcome, Belle, sa aming episode ng ating midlife crisis. Kami-kami muna ang magkakasama, ating mga kasisters. Yes. So for today, Correct. tulad na sinabi ko, we have our 13th episode sa buwan ng Agosto entitled August. So na-emphasize doon yung month ng August together with the word ghost. Kasi dito yung papasok yung ghost month. Yes, so meron ba kayong ghost mga idea kung ano yung ghost month na tinatawag natin? Ako top of mind, pag may na-hear yung Ghost Month, alam ko talaga August siya. Pero before, parang hindi ko siya masyadong naiintindihan bakit siya tinawag na Ghost Month. Not until, kumbaga parang nakakarinig na ako, say for example, in terms of business, parang ganyan. Right, Pag sa business daw, huwag kang mag-start ng August. Parang ganyan. And I think ang pinakauna ko na-remember is yung pagpapatayo ng bahay. Tama. Nung way back 2016, dun kasi kami nagpatayo ng bahay namin eh. Tapos parang may nagsabi sa amin na huwag mag-start ng constructions ng August. So yun yung mga unang naiisip ko kapag dating sa August month. Or Ghost month. Mga maraming bawal. Ikaw, Bes? Ako ang alam ko lang sa ghost, yung ginost ng jowa. Pwede naman. Na-ghost ka ba? Na-ghost ka ba? Parang gano'n. Ikaw, Maypen. Yan yung not so serious side, Yes. Sa akin naman yung ghost, tama naman yun. Business-related, no major life decisions pagka August. Kasi nga ghost month. Ayan. So, wala ka munang anything major na pagbibigyan ng pansin or decision na final pag August. Mga big decisions, parang ganyan, bawal. Correct. Hindi swerte. Tapos iba namang issue yung Oo, iba yun. Modern niya. Parang Kasi masyado seryoso. ibang topic yun, Bes. Si Cheryl Litz kanina. Tama naman. Kasi yung sa August, di ba, ghost month yung sinasabi natin. Sa Chinese culture kasi, napaka-popular nito. Lalo sa atin, meron tayong mostly sa Filipinos, meron tayong Chinese descents, di ba? Yes, Lahat tayo merong ganyang lahi. So, lalong-lalo na pag Pilipino, madami tayong mga pamahiin, mga kultura na ini-incorporate sa buhay natin. Kasi yung ghost month, tama yung sinabi nyo na wag major decisions, sabi nga ni Belle, tapos yung pagpapagawa nga ng bahay tsaka mga business, yun yung mga inaano natin, iniiwasan. Kasi mag-start. ano bang meron sa ghost month? Yes, oo, yun din interesado diba? Kasi ako, sa ghost month, dito daw yung panahon from August 21 until September 23rd, siya yung, kasi ang sinasabi pag August, buwan lang ng August, hindi, hanggang September siya. So yun yung kiniklear natin. Yung episode natin Oo, kiniklear natin. Lunar calendar Yes, may of ganun Chinese. siya. So aabot siya hanggang September 23. Tapos yung mga araw na yon, doon daw madalas lalabas ang yung gates of hell. Nag-o-open daw, so yung mga souls daw ay pumapanik dito sa living world. Yun yung mismong concept nila. If you still remember, di ba, meron tayong, I mean, you're familiar sa Coco. Yes. Di ba, yung Coco na, Day of the Los Muertos. Di ba, Day of the Dead. Merong culture yung ganon, di ba? Yung mga Mexican, may culture silang ganon. So parang ganito rin siya sa Chinese. May kanya-kanya tayong kultura. Parang dito rin sa Philippines, 'di ba? Meron tayong culture na kapag November 1, 'di ba, dapat nga November 2 kasi November 1st ay All Saints Day. Tapos pag November 2nd, yung All Souls Day. Pero natatataon na November 1, lagi naiisip natin, araw ng patay. So parang ganun. Nagkakaroon tayo ng offering na pupunta daw yung mga loved ones natin dito. So paano siya na-associates into why
siya parang I would associate kasi bakit ka hindi ka magpo-put up ng business, mag-start ng something kasi it's parang somehow ang dating sa akin malas. Yes. So bakit paano mo may associate yun? Sa Chinese culture kasi pag bumisita do yung mga souls, meron kasi mga good tsaka bad. Correct. So yung bad, hungry souls ang tawag sa kanila. That's why it's called Hungry Ghost Month yes, as well. yun, oo. So ano yung mga potential na pwedeng Galing mo mangyari? din. Alam ko lang din, alam mo yung Ano yan? Ibang ghosting kasi alam natin. So yung hungry ghost na pumupunta, so hindi natin i-expect na mayroong mga bad spirits na lalapit sa atin. So yun daw yung mga parang bad luck or malas na pwedeng maka-apekto dun sa gagawin mong transactions. So parang haharangin nila at some point, parang gano'n. Mix of energies kasi, diba? What's going to happen. So there's no sureness na good or positive energies yung ma-receive mo for that particular month. Kasi nga, sabi nila, bukas yung portal for the souls during that month. Kaya, no major life. It doesn't mean naman you don't have to go out to, go to a business meeting. You don't naman prevent yourself. It's just that, if you're going to decide on something large scale or major, you don't do that. Kumbaga, ito yung time na mag-isip-isip ka muna. Ayun. Pero depende rin kasi sa'yo yun kung naniniwala ka Correct. Kumbaga parang it's really up to you kung susundin mo siya or hindi. But I think for the most part, dahil nga since Ghost Month, parang naging ano na siya I would say parang kasi, part na ng culture, parang ganyan. Kasi Filipinos, we are mapamahiin na tao because of a melting pot of all of the cultures that yung mga sumakop sa atin, mga ganyan. Lahat ng pinamana. Nung araw pa, di ba? From Chinese to Spanish. Yes. Ayan. Yung sinasabi katulad niyo, may nabanggit si Belle na yung paglabas-labas, di ba? Yun yung mga pag-uusapan natin din, yung magandang ipasok. Di ba? Bawal yung, sinasabi rin na, bawal lumabas o gumala kapag gabi, lalo na pang, kunyari may gimmick, ito daw yung parang mga malapit sa aksidente, ayan yung mga yon. O kaya naman, meron pang sinasabi iba na, bawal magsampay sa gabi, sa labas. Kasi daw, hindi totoo. Ay, walang dami kong alam kasi mababas at tag-ulan. Parang doon. Bukod doon. Sa ano yan yung pagka natulog kang basa yung buhok mo kasi mababasa daw. Sisipunin ka. Ayan. Pag sampay sa labas, pag gabi, lalo pag ghost bath, sinasabi daw baka daw paglaruan o isuot ng mga pumupunta mga spirits yung damit. So para tapos maa-attach yung bad energy. So yun yung sinasabi. Tapos meron pa yung 'di ba sa Chinese culture kaya sila nagsusunog, 'di ba? Yung paper money, 'di ba? Nagsusunog sila kasi pampaswerte, pampasok ng ano and nila. And incense as well. Yun. Yung mga ganyan. So yung sa Ghost Month kasi nakakatuwa din pag-usapan. 'Di ba? Puro negative yung ano. Pero kaya katulad kanina, natawa din kayo, 'di ba? Meron mga ganun-ganun pa lang mga paniniwala. Pero meron din na kung paano natin sila na-i-invite. Tulad nung lagi ko sinasabi, yung we are trying to be more connected sa ating ancestors. Ito yung panahon lalo na siguro kung hindi naman all throughout the year, pero siguro meron tayo dapat na panahon talaga para makakonect. Hindi lang doon sa ating mga first degree. So anong means? Paano tayo makikipag-connect sa kanila? Kasi usually kaya pag araw ng mga patay, All Saints Day, All Souls Day, 'di ba? Parang nagpupunta tayo sa sementeryo. Parang ganyan. So meron bang nag-o-offer? Yes. Meron bang specific parang activity or ceremonias kapag ganon? 101 ba yan, Bes? Parang 101. Ghost Month 101. Yes. Kasi ako, with honesty, wala akong alam. Na parang, basta ang alam ko lang is, ayun nga, again, associated sa malas. Pero, kumbaga parang, bibigyan tayo ngayon ng ibang perspective ni Doc Matt here na it's somehow, pagkakataon para to connect with your ancestors. Tama. Yun yung para mas makonect tayo, tapos hindi na natin siya tingnan na malas. Kasi pwede natin siyang kunin yung energy tsaka inputs ng ating mga ancestors dati.
para to invite them back sa buhay natin, lalong-lalo na sa buhay natin. Hindi lang doon sa particular na bahay, kundi sa buhay natin. Kasi may mga ganung experience, right, Belle? And then at the same time, on another note on that, when it comes to power of manifestations as well. I'll just go ahead and inject that. Na tipong, dahil alam nga natin, di ba, na parang malas na month to. So the tendency is tayo, pangontra, di ba? Na I will manifest, I will pray more for positive things to happen. So yun yung magandang nangyayari naman. Kasi nga, ayaw natin mangyari yung mga hindi magaganda. So we will pray for protection, we will pray for, abundance, despite the fact na ghost month to. Right? And I think yun yung magandang scenario when it comes to this month. Kasi dun din nagiging positive yung mga tao na hanging on to hope, if I may say. That's right. Diba? Pero parang yung full moon, di ba? Parang yun yung start yata na maganda daw ngayon mag-manifest. Kaya nga medyo I contradicting think yung yung 8-8, yung August 8. Yes. Yan yung isa, di ba, nasa August month siya. But it's also believed to be the Lion's Gate portal. Di ba? Na tipong, ito yung pinakamalakas na araw for you to manifest things. Yes. So I guess, yun yung pagkakataon mo to really control the situation at some point na hindi, kailangan ganito. So, 8-8 is kahapon yun. So, anong ginawa niyo kahapon? Ay, basta ako. Sabi ko. Sabi ko talaga. Mangyayari to. Talaga? Oo. Ako parang nag-shopping lang ako. Kasi 0% Ay, oo nga. May promo. Shopee or sa mga Siguro ano ka pa. Nagkano ka na? Hindi natupad na yung... manifesting siya. Ibang klaseng manifestation. Oo Shopping manifestation to. Ayan. Maganda yun kasi yung, di ba, na-manifest mo na parang yung blessings kahit Correct. through shopping, you want more blessings. So, Nagagalit. tingnan natin sa ganung Hindi alam nung check out kahapon. Pero kung titignan natin, kasi di ba, tulad nun, sinabi natin kanina, na hindi na natin siya titignan na laging negative. Correct. Tignan natin siya in a broader perspective sa other side ng coin. Na Agree. positive din siya, na kumbaga, why do we need to think much of those negative ideas na pwede mo talagang ma-inculcate sa utak natin tsaka sa Mindset. ating way of life, yung the ancestors natin na meron silang mga ginagawa, mga yung ugali nila, yung wisdom na meron sila, pwede mo silang tanungin. This is the perfect opportunity to talk to them. Di ba Agree. nakikita natin, meron tayong mga altars dito, di ba sa bahay, may kanya-kanya tayong altar. Correct. Di ba? At napapansin nyo, meron rin tayo mga sineset up na, di ba, ewan ko kung nagagawa nyo yun, yung nag-o-offer din tayo ng pagkain do sa mga dead loved ones. Merong mga ganung household yung nag-o-offer ng bigas, ng Or their pagkain. favorite food. Or their Nung favorite namatay. food. Kahit nga yosi, di ba? Pag nagyoyosi yung namatay. So may mga ganon. So parang binibigay natin yung gusto nila para pag nag-request tayo, humiling tayo, parang maibalik din sa atin. Agree. And I think it's also part of our culture na when it comes to the souls of our dead loved ones, we have a tendency to talk to them. Diba? Lalo na pag down moments. Totoo yun. Ako personally, with my dad, August is my dad's birth month. Ayan. Okay. So, ito talaga rin yung time that I know it's ghost month. Nasasabihin ko, Dad, can you visit me sa sa panaginip ko? Na magparamdam ka naman. Yun yung paramdam na hindi ko katatakutan, di ba? Nagparamdam ba? Not yet. Ayun. So, feeling ko, I-manifest mo na masaya nga. pa siya. Masaya pa siya for me. That, despite all the trials, but she has been seeing that the strength of the loved ones, the friends are there. So I guess, ganun daw kasi yun, di ba? Pag nagpaparamdam yung loved one mo, talaga nandiyan siya para damayan ka, and you talk to the person, kahit pa sabi mo, hindi mo siya nakikita. And it matters, I think, to your mental health as well, I think. Because outlet yun eh. So there. Yung I can remember din, when I visited yung sa Indonesia, meron sila all throughout the year, hindi sila particular sa ghost month na August, all throughout the year, bet tinanong ko, ano yung parang meron kayong mga dahon-dahon na, tapos may mga bigas, may pagkain, may bulaklak, may insenso, sa labas ng bahay, saka sa mga business. Sabi nila, offering daw yon every day. Sabi talaga, every day, sa mga loved ones sila, sa mga ancestors sila, para to guide them all throughout the day, para do sa business, maging magaan. So nakikita natin na
'di ba, Asian din Yes. tayo. Na may ganun din tayo sa Philippines eh. Hindi na nga nagkataon na all throughout the day or all throughout the year. Pero meron tayong mga ganung pagkakataon. Lalo na yung nabanggit natin kanina pag November 1 tsaka November 2. 'Di ba pag dumadalaw yun lang. tayo? 'Di ba ang saya nun yung reunion. Natatandaan niyo yung nagre-reunion yung mga pamilya dun sa punto, dun sa grave nung loved one. Kasi yung energy na masaya nabibigay natin sa kanila tapos nakikita na okay tayo. So Correct. dun ang gandang pakinggan at ang gandang makita na yung may ganun tayong kultura sa Philippines. Yep. And we also celebrate kahit nasabihin na natin na, napapaligiran tayo ng mga nitso and all. Oo. But it's kind of a happy thing kasi nga nagkikita-kita kayo. Yun, Diba? maganda siya. Kasi kung titingnan natin sa ibang lugar, sa ibang culture, hindi sila ganun eh. Pero tayo, nagkaroon tayo ng ganung utak at mentality na, ay kapag November 1, punta tayo dun sa sementeryo, Correct. tapos magsama-sama tayo. Para Hindi nagiging talaga, reunion. hindi na nga yan parang nawala talaga kahit alam mo yung ini-expect mo na traffic. Correct. Maraming Oo. tao, maulan, Oo. maulan, umaraw, Kasi lahat ang udas yata. laging Natutulog. maulan, no? Oo. Kasi Pero tag-ulan. talagang makikita mo meron pa nga dun parang Overnight. Oo, Diba? day Magsiset- before pa nga lang, parang Oo. sinasalubong na nila, meron ganun eh. Magsiset up Correct, ng correct. tent. Oo, Di ba? oo. Tapos magluluto. Di ba, Raquel? Yun, ginagawa nyo. Oo, sa amin ano talaga yan. Natutulog Big pa deal, kami. Mm. Natutulog pa kami sa sementeryo kasi magkatayo ng tent. Lahat Oo. kami magpipinsan nandun sa punto ng lolo't lola ko. Pero going back yung sa sinabi ni Mabel, parang kasi yung sinasabi kanina pa na ini-explain ni Doc Matt, yung na-associate yung August as ghost month. Pero parang ngayon, na nandito na tayo sa age natin, parang doon mo marirealize, kung dati kasi pag ghost, parang negative, nakakatakot. Parang ngayon, nung pinag-uusapan na natin, yung, yung paano ka mag-connect, whether sa loved ones mo na nasa kabilang buhay na. Pero yun, ganun din kami kasi yung kay Mabel, yung sa mom ko naman, sa nanay ko, parang kahit physically, wala siya dyan. Pero yung may connection kayo na kinakausap mo siya, Correct. 'di ba? So, yun yung dun ko lang siya na i-connect. And siguro never kong inisip kasi siguro dahil yung co-op, ang anniversary kasi niya is August. So, para Sabi sabihin, oo nga no, ibig sabihin Ah. successful naman siya. Yes, Kasi ilang years na. Oo. Diba? Totoo. So, Malakas ang manifestations mo. Yes. Depende talaga na mako-connect ko rin. Sa ina-explain kanina pa ni Doc Matt, it's a matter of mindset talaga na kung anong gusto mong vibe na makuha. Correct. Kaya mas maganda kahit August is Regardless of the nakakatakot. month, oh. Kasi kanina parang natatakot na akong lumabas ang bahay namin. Pero yun pala, mas yung opportunity na kasi mix na rin yung culture natin no? Depending na talaga doon sa ano yung paniniwalaan natin. Yan. Yes. So, mas better na mas i-manifest natin talaga yung magkaroon tayo ng positive outlook. Yun yung mas nagmamatter regardless kung merong pamahiin na ganito or what. Pero syempre, ako sa totoo lang, sumusunod pa rin ako. Parang, kasi katwiran wala namang mawawala sa'yo kapag correct. sumunod ka, di ba? So, yun yung yung tumatanda ka na talaga, Mabel. Talaga. Dito. I would like to also address the modern day term ghost. Diba? Kasi andun na tayo sa mga generational gaps, nandun na tayo sa mga diversity and all. But ngayon kasi when you say ghost, ano yung naiisip mo ngayon? Is it still the multo? O ibang klase ng multo to? Oo nga, tama ka dyan. Kanina nung intro, si Checo, matanda na tayo. Ano, Checo? Wow, nakakaya. Bata-bata kayo Ano? Lately, may lumalabas ngayon sa feeds, di ba? Parang, anong multo mo? Oo. Di ba? Anong multo mo? Parang ganyan. Parang yung kanta lang. Anong multo mo? Ibig sabihin, ano yung what if mo ba yun? Or ano yung parang Correct. regret? Yes. Parang Regret the one mo? who got away. Ay, Thought ka. si Mabel Sige. Ano yung multo mo? Ang sa akin naman, iba kasi yung multo ko na parang Episode mo talaga to. Episode niya to. Apat lang tayo
Ay, dito. Oo, wag ka ma-conscious. Sige, teka lang, parang namumula na yata. Ayun. Pero, diba, iisipin mo kasi na, are you going to be given a second chance in life or are you gonna be, just let it be. Siguro ako ngayon, nandun ako sa face ng let it be. O, diba? Para kasi Elsa, let it go. Let it be daw. Let it be. Ano pala yon Beatles? Oo, na tipong, yes, meron akong multo na sana ito yung mga what ifs ginawa ko to ganyan. But I think, when you move on or step forward, you also have to strengthen your own self in terms of your perspectives na hindi, kaya ko to, I have people who love me. True. And at the same time, I have to let go of the doubts. Diba? Na things happen for a reason. Yes. And when you let that be, then I guess that's the first thing that you know that you are on the path of healing. So, yung mga multo natin dyan, oo, nandun yung naiisip natin. Pero, okay. ano yun, may pwedeng huyon, pwedeng what? Yeah, correct. So, I guess, mas importante na yung self-love. Totoo yun. At ibang level naman yung ibang sinasabi na ghosting naman. Diba? Ay, iba naman natin. Bumalik doon sa ghosting. Gusto mong ibalik. Maganda yung topic natin yan sa susunod. Ghost pa rin yun, diba? Ayan. Hindi na yun multo. Ibang klaseng ghosting na yan. Ikaw ba, Bes? Anong ghost mo? Anong multo multo mo? Well, si Mabel parang who kahit na ayaw niya aminin, pero palagay ko who. Ako marami. Who, what, Ay, where. May where. May where. Yung mga hindi ko napuntahan. Okay. Sa akin, I remember where. hindi ako. Maganda yung sinabi ni Mabel na let it be. teka lang, bago ka muna ano muna yung multo ko. mo? Marami nga kasi I can't, think of one lang. Bigyan mo kami 50. Sa dami. Spoiled ka kay Matthew. Meron nag-prompt na. Last Nabibitan. O ikaw, Bes, ikaw marami kang maraming alam. Ano yung multo ko? Siguro, kaya nagagets kita kung bakit hindi ka makapag-identify. Nandun na ako rin sa point din ng buhay ko na kaysa mag-dwell ka doon sa nahirapan tuloy din ako mag-isip. Walang gaya-gayaan, Bes. Anong multo ko? Pero totoo, kasi na-realized ko na yung lahat ng nangyayari sa akin is may purpose. Yes. Yan. So, kaya siguro hindi ako maka-identify ng who, what. Katulad si Who, what, where. Yun lang. Yun yung hindi ko parang fulfilled. Kumaga, in a way, yung sa sarili ko, hindi ko ma-identify na merong multo pa ako dun sa... Because you're happy. Siguro right? din. It turns out that you're happy and you're satisfied despite the despites. Oy! Wow! Lalim nun. Alam mo dalawa. Kailangan nilang mag-usap na kayong dalawa. Parang nag-invest ka ng matagal na time mo. Correct ka dyan. Ito ko sa inyo. Susunod na episode yan ka, dapat isama ulit natin si Mabel. Mabel, balik ka dito ko na yung namin favorite guest. Gano'n ba yan? Taga nakaka-relate tayo. Yes. No? Sabi nga kasi ni Doc Matt, it's a matter of mindset. Na if you are gonna be dwelling on the negatives, diba? Ghost month na nga. Pag-dwell ka pa doon sa multo mo. So, Tama, oo. So, hindi tayo makaka-move on. Ayan. And makaka-step forward. And that defeats the purpose, okay, of being better. Diba? So, True. Doc Matt. Agree. Tulad ng mga sinabi nyo, lagi natin tatandaan. Diba? Ang taas ng energy nyo. Sa ghosting Sa matalag sa Ghost Month mismo. Pero nung may na-identify na, parang kulang na lang pangalanan ni... Oo nga. Tsaka feeling ko kulang yung oras. Maraming gusto sabihin si Bel. Grabe. Oo. Baka may gusto pa fairness, idagdag. kayo lang tumatawa sa akin ng neighbor. Pinapagalitan niyo ba ako? Yun ang
naman kasi nakasanaya ako lang. Oo. Pero mabalik tayo. Tungkol doon sa explain din natin. Mm-mm. Kasi lagi natin tatandaan, di ba? We need to connect doon sa ancestors natin. Yun yung lagi ko sinasabi. Kasi connected tayo. Remember yung family tree, yung mga roots? Connected tayo sa lahat. So, kung, di ba napanood niyo yung Coco? Di ba pag hindi niyo na sila Ito din yun na napanood. panoorin. O, they fade away. Dami mo na assignment. Di ba? Yun yung wag na mangyayari. Yung tipong kahit picture nga lang, you have to keep a picture of them. At lagi mo maalala. Correct. So lagi natin na makita natin na we need to connect, lalong-lalo na sa mga ancestors natin. And bukod doon, let's be thankful kasi 'di ba? They made already the pavement. Where are we going to walk on to this path? Ginawa na nila, tapos tayo na yung nandun para makita natin na tayo mag-e-enjoy dun sa life. Na this is a journey, pero we need to be enjoying yung mismong journey. So, yun yung ghost na pinag-uusapan nyo kanina, di ba? Usually, ang tao, lagi doon sa end point. Di ba? Lagi doon sa end point. So, binabalik ko lang din doon. So, dapat we need to enjoy yung journey itself, not the destination. Agree. So, just a quick recap of what we have talked about earlier. Ayan, all about ghost na. Ayun, ghost month nga, di ba? So, no major decisions, the do's and the don'ts, quick one. So, no bias about it. Everybody can just go ahead and believe in it or not. Okay? Our culture is such a melting pot for that one. And I guess, when you say August, so ghost month, so what we have talked about earlier, so don't make any major decisions, business-wise, no major investments, and then wag mo na ikakasal. Ayan, wow. Major decision. Tama? Okay. August, love life. Huwag mo na lumablay. Huwag mo na sasagutin ko ngayon. Yeah. And of course, on a positive note, diba? Kasi negative yung connotation ng ghost month. So, from our end, for us to get a good karma naman, diba? So, we have to give back to the community whatever blessing that we have, big and small. And then at the same time, remember our loved ones who passed away. Do not be, shameful in terms of remembering them, talking to them, lalo na doon sa mga quiet moments. And at the same time, maintain the connection, the mindset, kumbaga. And when you manifest something good, something that is positive, I think this is a high time to do that. It's not just a ghost month, but it's also a month we're in. Yun nga yung 8-8. It's not just about the sale, no? It's also about the sale. Correct. It's the power of napasok pa yun. Sobrang lakas ng power for manifestation on that day. And it's within August, diba? So a lot of mixed things happening in August. And I think we have to pick up the good ones. And no matter how many times that, sabihin nila na, huwag kang lalabas, huwag kang muna umalis. Well, it's your belief. And at the same time, there's also the power of prayer. Yes. Right? For protection and all the abundance of blessings. So, Doc Matt? Right. And this is what we are doing right now para mabigyan natin ating mga kasisters ng ibang perspective with regard to Ghost Month. Kasi para at least open-minded naman ng lahat para makita natin na may iba-iba talaga mga angulo na dapat tingnan. So, let us keep in mind that we should always be connected sa ating mga loved ones. Be thankful kung anong meron na binigay sa atin at ano pa yung mga ibibigay natin sa next generation, lalo na sa mga kids ni Checo at future kids, kung sino man ang magkakaroon. So, lagi natin titignan sa ganong perspective. And let us also be mindful. Yun yung lagi natin sinasabi. So, sinabi ni Belle, di ba? Regardless kung anong practices nyo, kung ano man. Pero wala naman tayo sinasagasaan. And we're just going to be happy. Let's keep in mind also that our destiny is in our hands. Yun lang namin. Kung ano man paniniwala nasa atin, tayo gagawa ng ating future. So with that ends our 13th episode. Yeah, thank you. Thank you, everyone. Thank you, Maybelle. Thank you, Belle, for Nakamit namin yung ghost mo. Ano yun ghost na of the past. Okay. Ating mga ka-sisters, let us have the LSS, di ba? Like, share, and subscribe our page. YouTube, sa Spotify, and of course, the official Facebook. hashtag, no? Right. What's our official hashtag for today?
Oh, August. August. August ni Mabel. Midlife. Okay, yung ating Twitter account, ating Instagram, we have our Spotify and YouTube channel, Facebook account, of course. Yes. So, Thank you sa ating, director. Thank you, George. Thank you, George. We missed you, Stephen, Julie. And Julie. Miss you guys. Enjoy the week, everyone. Bye. Night. Thank you.